Good day mga kapakyard. Today maganda yung panahon and today I will be sharing with you the thing that I'm going to be doing here sa ating backyard hobby. At ito ay ang ferment ulit ng mga pagkain ng ating mga alaga. Medyo matagal na natin na hindi ito ginagawa. So I'm going to be doing it again kasi kailangan na natin yung pagkain para makatipid tayo ulit mga kabakyard. So ipakita ko sa inyo kung ano itong mga pagkain na gawin nating fermented mga kabakyard. Hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, share ng aking mga videos. Don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa ating next upload. Mga backyard, ito yung ating gawing fermented na pagkain ng ating mga alaga dito. Hindi lang dito sa ating mga alagang manok, pato, gansa at pabo. Pero pwede din natin ito mapakain sa ating mga alagang kambing. So last night I was able to collect this much cabbage. Yan mga backyard. So kailangan natin muna ito i-shreds or i-chops para ma-ferment natin. So sa aking mga alagang manok, yung aking ginagamit ay hinaluan ko ito ng molasses mga backyard. Tapos ilagay natin sa barrel, basta sa isang lalagyan na kailangan na ma-sealed natin ng maayos para maganda yung kalalabasan ng ating fermentation mga backyard. Also mga backyard, matagal na rin ito na hindi ko nagawa kasi nga walang oras, very busy, and medyo mahirap na rin makahanap kasi marami na rin yung kumukuha doon sa kinukuhaan ko na ng ano ba ito, soya pulps mga backyard. So dito yung isang sako, tapos mayroon pa akong 3 sako dito sa baba. Yan mga backyard, yan. So buti na lang napakiusapan natin yung may-ari na kuha tayo ulit, kaya binigay niya sa akin yung iba. Binibili natin ito mga backyard. So sa Wednesday balik din ako dun ulit kasi sabi niya baka sa Wednesday mayroon na naman. So ito naman fermentation na to para sa ating mga alagang kambing, and pwede din sa ating mga alagang manok, pero sa mga alagang kambing ko muna ito gagawin, at sa aking mga pupa mga backyard. So tara, ibaba ko muna ito sa sasakyan, tapos I'm going to be starting shredding it, and then mag-shreds din ako fresh para sa ating mga alagang kambing for this morning. Pwede din ito ipakain sa ating mga alaga kasi ng kambing, pero in moderation lang mga kabakyard kasi baka ma-bloated yung ating mga alaga. So ang gawin ko, i-chops ko mga kabakyard, and then lagyan ko ng molasses at saka haluan ko ng darak or ipa mamaya para sa ating mga alagang kambing for their food this morning. Yan, nababa ko na ito lahat. Ibaba ko na ito, and we're starting to shreds na mga backyard or chop para ma-ferment na natin ito mga backyard. Yan, chopping na. Meron na kaming na-chop mga backyard, at isang block na kain mga backyard daling ko doon sa ating mga alagang kambing para ipakain sa kanila. Yan, gamit itong ating topper mga backyard, at mayroong tumutulong sa atin dito mga backyard. Yan, yan lang mga backyard. Tapos mamaya kung paano natin gawin backyard. Ito na yung ating i-ferment today. Chop already. So mayroon na itong molasses. So mix natin yung molasses dito. So
tansya mga kabakyard, kung anong gusto mo. Pero mas marami ng konti yung molasses, mas maganda kasi maganda yung yung fermentation ng mga kabakyard. Kasi masisira. So yan, marami pa. Ito natin shreds. So ready na rin yung ating drum doon mga kabakyard. Yan ay 150 liters drum natin. So tara, kita ko sa inyo mamaya yung mixture agad. Alam po na pakita ko na ito dati sa inyo matagal na. Lagyan na natin ito ng molasses. Ganyan lang, basta mix ninyo na yung lahat ng mga green ay gawin siya ng molasses. Yan na mga kabakyard. Pagkatapos nyan, lagyan na natin sa lagyan natin. Kailangan tumpak ninyo silang maayos para walang hangin na makapasok. Tapos yung lahat ng hangin kailangan i-seal natin sila maayos mga kabakyard. Ito na mga kabakyard, tapos na. Ayan. So kailangan na-press natin silang maayos. At wag nating masyadong punuin mga kabakyard kasi aalsa pa to. So one time talagang pinuno namin, and mga ilang araw talagang sinira niya yung yung takip ng aming or lead ng aming drum mga kabakyard, kasi aakyat pa yan. So pagkatapos niyan mga backyard, lagyan ko lang ng plastic na ganito. Ayan, para talagang hindi siya sisingaw at hindi mapasukan ng hangin. Tapos lagyan ng lid, tapos ilak yung kanyang lid mga backyard. Yan, tapos na mga backyard. Selyado na to. Yan. Hindi na yan papasukan ng hangin. So today is 25 ng August. So for 14 days up, pwede na natin magamit to. So depende. Pero kung mayroon pa naman tayong pinapakain sa ating mga alaga na hindi pa naman kailangan, so mas maganda kung mga mag-isang buwan siya mga backyard. Pero 14 days pwede na natin to magamit. And so 25, so count tayo 25 hanggang mag 15 days hindi ko na to magamit sa ating mga alaga kasi wala tayong pagkain nila kaya yung ginawa natin. So maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. So yung naiwan mga kabakyard, siguro mga 2 gram pa yan o 3. So isa pa lang nagawa natin. Isa-reach pa tayo ng marami para makarami tayo, para may reserve ang pagkain natin mga alaga. God bless sa inyong lahat and happy farming.